Magandang araw po sa iyo, Binibining Herda. Ngayon po ay isa-isahin naming tatalakayin ang bawat numero na naka-assign o nakatalaga sa amin. Una na rito ang number 13. What is considered the earliest form of writing in the Philippines? A. Abacada, B. Roman alphabet, C. Alibata, or D. Balitaw? Ang kasagutan ko po dito ay letter C. Bakit? Dahil ang alibata na mas kilala ngayon bilang baybayin, ito ang pinakamaagang anyo ng pagsulat sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila. So, ang mga natitirang letra A, B, at D, ang una na rito ang letter A. Abacada. Alam ko, pamilyar kayo dito sa alpabetong ito. Ito naman ang alpabetong Filipino na kung saan ipinatupad ni Lope K. Santos noong 1940, na kung saan binubuo ito ng 20 letra. A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, N, G, O, P, R, S, T, U, V, W, at Y. Ang letter B naman is Roman alphabet. Ito naman ang alpabetong Latin na dala ng mga Kastila noong ika-16 na siglo. Hindi ito ang unang anyo ng pagsulat, kundi ipinasok lamang ito noong panahon ng kolonisasyon. Ang letter D naman is Balitaw. Ito naman ay isang uri ng tradisyonal na awit na kung saan panay na kadalasang ginagamit ng awit at pakikipag-usap sa pamamagitan ng dalawang tao, babae at lalaki. So, kayang kasagutan ko po dito ay letter C dahil ito ang pinakamaagang anyo ng pagsulat sa Pilipinas. Number 14. Most asteroids are found between the two planets. A. Venus and Earth, B. Earth and Mars, C. Mars and Jupiter, D. Jupiter and Saturn. The answer here is letter C. Why? Because most asteroids are found in asteroid belt, which is located between Mars and Jupiter. So dito natin makikita ang napakaraming maliliit na bato o tinatawag na space rocks. Hindi ito naging planeta dahil sa malakas na gravitational pull ng Jupiter. So bakit hindi ko napili ang ibang choices? Una dito ang letter A, Venus and Earth. So between Venus and Earth, halos walang asteroid kasi ang orbit nila ay mas stable at mas malapit sa araw at wala ring tinatawag o nakikita na asteroid belt sa area na ito. While the Earth and Mars, which is letter B, naman ay iilang asteroid na tinatawag na near-Earth objects or NEOs. Hindi sila kasing dami ng nasa asteroid belt, so hindi ito ang major region ng asteroid. While the letter D naman, between Jupiter and Saturn, wala ring asteroid belt. Meron lang silang tinatawag na Trojan asteroid na nag-o-orbit kasabay ng Jupiter, pero hindi sila kasing dami ng nasa pagitan ng Mars and Jupiter. So that's why my answer here is letter C. Next, number 15. A wood frame for pouring concrete has an interior perimeter of 14 meters. Its length is 1 meter greater than its width. The frame is to be braced with 12 gauge steel cross wires. Assuming an extra half meter of wire is used at either end of a cross wire for anchoring, what length of wire should be cut for each brace? A. 6 meter, B. 7 meter, C. 8 meter, or D. 12 meter. My answer here is letter A. Bakit? Una, ang panloob ng perimetro ng hulmaan ay 14 na metro. So, ang formula ng perimetro ay 2 times open parenthesis L or length plus W or width
close parenthesis equals to 14. So, therefore, L plus W equals to 7. Ngayon, ang haba ay 1 metro na mas mahaba kaysa sa lapad. Kaya L equals to W plus 1 kapag sinubstitute natin ito, as you can see, may substituting dyan. Open parenthesis W plus 1 close parenthesis plus W equals to 7. Kaya dalawang W plus 1 equals 7, dalawang W equals 6. Therefore, W equals to 3, ibig sabihin is length equals to 4. Para naman sa crosswire, ay gagamit tayo ng Pythagorean theorem. D equals square root of L squared plus W squared. Kaya square root of 4 squared plus 3 squared equals square root of 16 plus 9 equals square root of 25 equals to 5 meters. So, may 5 meters na tayo. So, ang gagawin natin is magdagdag lang tayo ng allowance para sa angkla. So, kalahating metro bawat dulo, kaya 0.5 plus 0.5 equals to 1 meter. So, ibig sabihin, may 5 meters na tayo, may 1 meters na po tayo. So, ibig sabihin, i-add lang natin silang dalawa. So, 5 meters plus 1 meters equals to 6 meters. Kaya, ang kasagutan ko po dito ay letter A. So, ang mga natitirang ibang choices ay letter B, 7 meter. Sobra ng 1 meter magiging slack or loosely ang tension ng brace. While the letter C naman is 8 meter. Sobra din ng 2 meter. Unnecessary ang haba. While the letter D is 12 meters. Mas lalong sumobra. Kailangan 2 diagonal na halos ang pinagsama, hindi ito practical para sa isang brace. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon dadako naman tayo sa ika-16 na numero. New students at the shop should bring blank. A. Hammers, winches, and screwdrivers. B. Hammers, winches, and screwdrivers. C. Hammers, winches, and screwdrivers. D. Hammers, winches, and screwdrivers. So, ang tamang sagot po dito ay ang letrang B. Bakit? So, makikita nyo po sa letrang B, kumpleto po yung gamit at tama po ang paggamit ng bantas. Sa letrang A, C, and D naman, kumpleto yung gamit, ngunit hindi po tama ang paggamit ng bantas. So makikita nyo po sa letrang A, kulang po ng comma sa hammers at sa winches. Wala po siyang comma. Dito naman sa letrang C, may comma sa hammers, ngunit wala dito sa winches. Sa letrang D naman, walang comma sa hammers, ngunit meron sa winches. So, ang tamang sagot po ay yung letra B. Dahil hammers, comma, winches, comma, and screwdrivers. So, kumpleto po yung gamit at tama po ang paggamit ng bantas. Ngayon, dadako naman tayo sa 17 na numero. The army's retreat was ignominiously. This means blank. A. Reputable. B. Honorable. C. Shameful. D. Mysterious. So, ang tamang sagot po ay ang letrang C. Shameful. Dahil ito po yung pinakamalapit na kahulugan ng ignominious or ignominious. No? Bakit hindi letrang A? Bakit reputable? So, ang sinasabi kasi dito, ang sundalo ay ang pag-atras ng sundalo ay nakakahiya. No? Nakakahiya. Kaya shameful. So, reputable. So, parang ang layo na po siya. No? Hindi po siya kagalang-galang. The army, pag-atras ng sundalo ay kagalang-galang.
So parang ang layo na po siya sa kahulugan ng ignominious fool. Dito naman tayo dadako naman sa honorable, marangal. So, marangal ba ang pag-atras ng isang sundalo? So parang ang layo po, no? Ang layo po ng kahulugan, marangal. At dito naman sa letrang D, misteryoso. Hindi na siya misteryoso or mysterious. Hindi na siya hindi na siya konektado, no, sa kahulugan ng ignominious fool. So sobrang layo niya talaga sa mysterious o misteryoso. So ang tamang sagot po dito ay ang shameful. Kahiya-hiya. So ang pag-atras ng sundalo ay kahiya-hiya. Yun po. O shameful. Ngayon dadako naman tayo sa numero 18. So ibigay ang tayutay na nagamit sa sumusunod. Ikaw ang payong ng aking buhay. Silungan ng init, hatid ng proteksyon sa panahong masungit. So A, simile, B, personifikasyon, C, metapora, D, paglilipat wika. So ang tamang sagot po ay metapora. So bakit? So makikita naman po natin dito, ikaw ang payong ng aking buhay, silungan ng init, hatid ng proteksyon sa panahong masungit. So direkta niyang inihambing, no? Direkta niyang inihambing. So hindi siya gumamit ng tulad ng, gaya ng, kaya siya metapora. So kaya simile, kaya hindi siya simile dahil sa hindi gumamit ng salitang tulad ng, gaya ng, kasing, yun. Dahil ang simile po ay ito po yung paggamit ng tulad ng, gaya ng sa paghahambing. Kaya hindi po siya simile. At hindi rin po personifikasyon. Dahil hindi siya nagbigay ng katangian pang tao sa sa bagay na hindi tao. Ngayon sa letrang D, hindi rin bakit hindi letrang D ang tamang sagot? Dahil hindi naman pinag-uusapan ang paglilipat wika, no? Kaya ang tamang sagot po ay metapora. So yun lamang po sa aking part. Maraming salamat. Ngayon, tayo po ay dadako sa bilang 19. Which of the following best demonstrates the greenhouse principle? Letter A, a heated aquarium. Letter B, a car with rolled up windows. Letter C, a microwave oven. Or letter D, a solar battery powered calculator. Ano po kaya ang tamang kasagutan? Magaling! Ang kasagutan ay letter B, a car with rolled up windows. Bakit kaya letter B yung kasagutan? Unang-una muna sa lahat, ano nga ba ang greenhouse effect? Ang greenhouse effect, ito po yung galing sa araw na kung saan ay nagpo-produce po ito ng energy. Yun na yung liwanag at ang init. Yung energy na iyon ay napupunta sa ating mundo. Kung saan ay lumalabas lang ito kaagad, no? Napupunta yung enerhiya nito sa surface ng Earth at agad-agad din itong lumalabas. Kumbaga, ito ay sumasalamin or reflection, no? Subalit sa tulong ng greenhouse gases na mayroon yung hangin sa atmosphere natin, no, sa atmosphere,
sa tulong nito ay humaharang o kumukulong yung init para hindi agad-agad ito lumalabas. So, yun na yung greenhouse. Sa tulong ng greenhouse ay upang yung mundo ay mayroong init at liwanag. At kung walang greenhouse, sobrang lamig ng mundo na karamihan sa atin hindi na mabubuhay at walang mabubuhay dito. Kung kaya't kinakailangan na mayroon ding init o yung greenhouse. Pero wag din yung sumusobra na yung init, no? Kasi kapag sobra na din yung init, yun na yung nagkakaroon tayo ng tinatawag na global warming. Dahil sa pollution, sa init, no? Init na lumalabas sa mga pabrika. Kung kaya't nagkakaroon ng global warming. Kung kaya't kinakailangan na level lang, no? Kaya ang the best talaga na kasagutan o yung the best na nagpapakita ng halimbawa ng greenhouse principle o greenhouse gases ay yung a car with roll-up windows. Kasi nga, di ba, yung kapag sa kotse ay mayroong bintana na kung saan kapag i-open natin yung air conditioner ay isasarado natin talaga yung bintana para hindi agad makalabas yung lamig o yung hangin. Kasi yun na nga yun, no, yung nagtatrap, no, kinukulong para hindi agad-agad makalabas. Kaya yun ang kasagutan, ang letter B. At yung ibang letra naman na hindi napili tulad ng letter A na a heated aquarium, opo, nagpapakita po siya ng tulad ng init. Subalit, yung heated aquarium po kasi ay mini-maintain niya, no, in-maintain yung init ng surroundings ng isda. Kung saan ay makakatulong ito para sa kaligtasan o sa health ng isda. Kaya hindi ito nagpapakita ng nagtatrap ng init. At sa letrang C naman po, ang microwave oven ay opo, maaari din po siya, no? Pero hindi talaga siya nagpapakita ng greenhouse gases. Dahil ito po ay pinapainit, no, yung pagkain sa tulong ng radiation, no? Heating the food by radiation absorption inside the food. At sa letter D naman po na a solar battery powered calculator, ito yung araw na nagbibigay ng liwanag o yung energy, na kapag ito ay tinatamaan yung solar cell na yun, ay nagpo-produce ito ng electricity. Yung light energy to electricity. Kaya hindi po siya nagpapakita ng greenhouse principle. Hindi po siya nagpapakita na kinukulong yung init na iyon. Para sa bilang 20 naman, ay the bank was swarmed with depositors. The bank, blank. Letter A, declared a open house. Letter B, declared dividends. Letter C, declared a holiday. Or letter D, declared bankruptcy. Ano po kaya sa tingin niyo ang tamang kasagutan? Tama. Ang kasagutan ay letter D, declared bankruptcy. Pero, ano nga ba muna ang swarm? Nasasabi dito na the bank was swarmed with depositors. So, swarm means being crowded or surrounded by a large number of people, animals, or things all at once. Ang swarm po, ito yung, kumaga sa Filipino, no? Ito yung dinadagsa, no? Dinadagsa or napapalibutan. Yun yung swarm. Kaya, ang kasagutan nito ay declared bankruptcy. Hindi rin naman siya pwedeng sa letter A na declared an open house dahil ito ay iniimbitahan ng bangko ang mga tao na bumisita at alamin ang kanilang serbisyo. Hindi ito nagpapakita rin ng dinadagsa or pinagkakaguluhan ng mga tao. Dahil ito ay iniimbitahan lang, no, hinihikayat lang yung mga tao at hindi naman talaga lahat ng tao ay pumupunta doon.
Sa letter B naman po ay declared dividends. Ito po ay bahagi ng kita ng isang kumpanya na ipinapamahagi sa mga stakeholders o sa mga employers na po doon. Hindi po ito para sa mga depositors. Kaya imposible rin po na ito ang magiging sagot dahil ito po ay hindi nagpapakita na pinupuntahan o pinagkakaguluhan ng mga tao dahil ito po ay para lamang sa mga stakeholders bilang reward na rin para sa kanila. At ang letter C naman po ay declared holiday. So halata naman po na hindi rin ito dahil declared holiday, dahil holiday po ito ay sarado po ang bangko kung kaya hindi ito maaaring puntahan ng mga tao o ng mga depositors. Para sa bilang 21 naman ay ang the Rizal Day celebration remind us about heroes' worth. Letter A, appreciating. Letter B, emulating. Letter C, reading about. Or letter D, studying. Ano kaya ang tamang sagot? Tama po. Ang kasagutan para sa 21 ay emulating. Bakit kaya siya emulating? Kaya po siya emulating dahil ito po ay nangangahulugang pagtulad o pagsunod sa yapak ng isang tao. Maaaring ito ay isabuhay natin ang kanilang mga kabutihang nagawa, kanilang mga prinsipyong kanilang pinaglalaban. Ibig sabihin ay dapat rin tayong magsumikap na tularan o gayahin ang kanilang mga gawa at dedikasyon para sa ating bayan. Hindi lamang din ito sa pagpapahalaga, kundi na rin meron yung gawa. Kaya mas nabibigyan natin ng pugay, mas nabibigay pugay kaysa sa simpleng pagpapahalaga lang o pagbabasa. Maaari din naman yung letter A na appreciating dahil nabibigyan natin ng halaga ang kanilang mga mabuting nagawa para sa ating bayan. Subalit, sa selebrasyon na Rizal Day o yung mga heroes, lahat ng heroes, ay ito ay kinakailangan din ng may gawa. Hindi lamang sa pagpapahalaga. Pagpapahalaga lang, wala namang gawa. Kaya't may mas mabuti na gayahin o susundin natin yung kanilang mga nagawa. Maaari din naman sa letter C na reading about, maaari din naman yun. At letter D, studying. Subalit, hindi talaga siya pinakaangkop na kasagutan doon sa Rizal Day celebration na worth yung word for o ano yung mas mabuti nating gawin bilang tao. Maaari din siya, pwede naman siya reading about kasi nakikilala natin sila, na nababasa natin yung kanilang mga sarili-sariling mga buhay, at doon mas nakikilala natin kung sino talaga sila. At yun na rin yung studying. At sa letter D naman po, yung studying, yes po, maaari din po siya dahil sa pag-study natin, sa pag-aaral natin, sa kanilang mga buhay, ay mas nagkakaroon tayo ng isip, nagkakaroon tayo ng kamalayan. Kung kaya tinuturo ito sa bawat paaralan. Kaya mahalaga din ito. Subalit, mas pinakaangko po talaga ay yung letter B na emulating. Dahil mas nagbibigay ito ng pugay kasi sa simpleng pagpapahalaga lamang o pagbabasa. Yun po ang kasagutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Binibining Ainilaika Buscato at narito po ako upang talakayin ang mga nakatalaga sa akin. Number 22. Which of the following represents the smallest unit of light? A. Embryo, B. Organelle, C. Cell, or D. Atom? The correct answer is letter C,
because the cell is the smallest unit of life. It can live, function on its own. Letter A is wrong because the embryo is an early stage of a human, plants, or animals before it fully grows. Letter B is also wrong because the organelle is a mini organ inside a cell that does a special job like the nucleus or mitochondria. And letter D is also wrong because the atom is the smallest unit of matter that retains all the chemical properties of the element. Atom consists of three basic particles, which are protons, electrons, and neutrons. Next, number 23. What is the equation of the line whose slope is -2 and whose y-intercept is 3? A. 2x plus 3y is equals to 6. B. X plus 2y is equals to 3. C. 2x plus 2y is equals to 4. Or D. 2x plus y is equals to 3. The correct answer is letter D. Why? Because equation of a line in slope-intercept form, which is y is equals to mx plus b. I-substitute natin ang given values, which is magiging y is equals to -2x plus 3. Pagkatapos ay gawin natin sa standard form. Ang standard form ay ax plus by is equals to c. So magiging 2x plus y is equals to 3. Kapag slope at y-intercept ang binigay, laging simulan sa slope-intercept form, which is y is equals to mx plus b. Sa letter A, 2x plus 3y is equals to 6, mali dahil magiging 3y is equals to -2x plus 6. Sa letter B naman, x plus 2y is equals to 3, magiging 2y is equals to -x plus 3. So, mali din. Sa letter C, 2x plus 2y is equals to 4, magiging 2y is equals to -2x plus 4, mali pa rin. So, ang correct answer ay letter D. Next, number 24. Nag-aaral ako blank mabuti upang makakuha ako ng scholarship. A. Nang na NANG. B. Nang na NG. C. Mas or D. Lalong. Okay? Ang tamang sagot ay letter A, nang na NANG. Dahil ginagamit ang nang na NANG bilang pang-abay upang ipakita kung paano ginagawa ang kilos. Sa letter B, nang na NG ay mali dahil ginagamit ang nang na NG kapag kasunod nitong salita ay isang pangalan or noun, panghalip o pang-uri, adjective. Sa letter C, mali rin dahil ginagamit ang mas sa paghahambing na hindi akma sa pangungusap. Sa letter D naman ay mali rin dahil ginagamit ang lalong para magbigay diin sa paghahambing pero hindi rin akma sa pangungusap. At yun lamang po sa aking part.